3,999 pesos lang, may negosyo ka na pwedeng kumita ng minimum of 20,000 pesos per month na millions worth of inventory. Hindi mo na kailangan pang magbayad ng pwesto, no overhead expenses. Sila nang bahala magbalot ng order ng customer mo at sa delivery. At ang pinakamaganda pa sa kanila dito ay hindi mo na kailangan mag-stocks pa ng products. Alam ko ang iba sa inyo ay nagtatanong kung paano nga ba ginagawa to. So ngayon makakasama natin si Sir Haren at si Ma'am Niela. Ano bang klaseng business to? Paano to nagraran? Actually, itong negosyo na to, tinatawag natin itong dropshipping. No? So, anong dropshipping? Para sa kalaman ng iba? Yeah. So, para sa mga hindi nakakaalam, yung dropshipping is a supply chain management business. No? So, ang ginagawa natin dito is we give opportunities para dun sa mga Filipinos na nahihirapan mag-start ng online business nang walang malaking kapital. Reality is, pag nag-start ka ng online business, ang pinakamalaking gastos is product inventory. Correct. Diba? Oo. So, kailangan mong gumastos ng libo-libo, if not millions pa nga, diba? Para magkaroon ka and maging competitive at least yung inventaryo mo sa marketplace. So, yung ginagawa natin dito sa dropshipping, magpo-promote ka ng products sa online platforms, and then, ang gagawin ni Dropify naman is kami na ang magbabalot, kami na ang magpapadeliver papunta dun sa customers mo. So, ibig sabihin, wala nang masyadong sakit sa ulo pagdating sa operations. So, kumbaga less hassle. Correct. So, take note, less hassle, hindi no hassle, no? Okay. Because we offer real business, no? So, may hassle pa rin siya, konti, because you have to promote your products, you have to market your products sa mga online marketplaces natin. But again, mas madali na siya kumpara sa traditional online business. At alam naman natin kung gaano kalakas ngayon ang di ba, mga shopping online platform. So paano naman maging part ng dropshipping business nyo at paano ba sila makakapag-inquire sa inyo? So all they have to do po is to register po sa aming website, dropify.ph po. So doon po pwede silang mag-register. Then kapag magsusubscribe po sila doon, mamimili po sila ng catalog po natin. So meron po tayong swelas, All About Kitchen, may sneakerhead, meron po tayong Bags and Beyond, and meron din po tayong super deal. So, pagkatapos yung pong mamili doon, mamimili naman po ng shopping platform. So, any platform po yun. Makikita po doon sa website kung ano po yun. And then, after po nyan, mamimili po tayo ng pricing plan. Kung monthly po or annual yung pipiliin po nilang subscription. Then, after po nyan, makikipag-coordinate na po tayo sa ating seller success team para po dun sa pag-create po ng store creation, which is yung online store po nila. Then, the rest po is, pwede na po nilang i-inquire sa ating Facebook page po, Dropify po. Just search Dropify. Bukod nga pala sa warehousing, inventory, plus packaging, ano pa ba yung support na binibigay ni Dropify para sa inyong mga dropshippers? Actually, good question, no? Kasi, syempre isipin ng iba, paano na ako pag nag-subscribe ako? Baka hindi ko alam paano i-navigate yung business, di ba? So, naisip na rin namin yan. Diba? Naisip na namin kung paano namin tutulungan yung dropshippers. So, bukod sa fulfillment, sa operations part ng business nila, so ang ginagawa ni Dropify, meron kaming tinatawag ngayon na program which is called the cohort session. So yung cohort session, ginawa natin to para matulungan yung mga dropshippers. Because we realized na karamihan sa mga dropshippers, naliligaw sila. Hindi nila alam kung paano to gawin. Correct, diba? So alam nila magbebenta ako, pero ano ba yung una kong dapat gawin? Ano ba yung problema ko talaga? Diba, as a dropshipper? So ang ginawa namin, nilaunch namin yung cohort session wherein ginagawa namin to one-on-one. One-on-one, take note guys, so, one-on-one. Diba? One-on-one. So, personalized support siya. Hindi to parang webinar na tatawagin namin lahat ng dropshipper tapos discuss kami ganito dapat yung gawin. Iba-iba yung need ng dropshipper. So, ginagawa namin, hindi to one blanket solution. We assess your store, we audit your store, and then we provide recommendations. So, after namin makita kung ano yung nangyayari sa store mo, i-assess namin yan. Sasabihin namin sa'yo, ang problema mo, traffic ka. Don't focus much pagdating dun sa sa conversion. Kasi ang common na nagiging problem, focus masyado dun sa lalo pag bago, gusto ko ng benta, gusto ko ng benta. Oo, benta agad, no? Yes, normal naman. Kaya nga tayo nag-business, di ba? Correct, But reality, dalawang problema ng dropshipper. Traffic, conversion. So, if hindi mo alam ano problema mo, hindi mo rin alam ano solution na ipoprovide sa store mo. So, yan yung sinusolve namin sa cohort session. Malalaman mo ano yung totoong problema ng shop mo. Then from there,
mas magkakaroon ka ng blueprint and roadmap. Paano nga ba mag-succeed sa dropshipping? And hindi ito kwento lang. Okay. Di ba? Hindi ito kwento lang, di ba? Na para meron ba tayong experience dyan sa mga dropshippers nyo na experience na talaga to? Na natulungan natin, parang gano'n? Actually, meron. Kasi we started doing cohort session last December 2024. Alright. So, nilaunch namin tong cohort session with an idea na sabi namin, gusto namin ma-duplicate talaga yung success ng mga dropshippers papunta dun sa iba. So, paano namin ito magagawa? Nilaunch namin siya and tinest namin last December. Okay. And then, so far, dun sa tinest namin ng December, meron namang promising. So, yung cohort namin last time, face-to-face pa nga ito pumunta yung dropshipper na to, started 2,000. Okay. Tapos, nag-end yung December, 15,000 yung sales niya. Okay. And then, meron din kami, January namin siya kinohort. Nag-start siya mag-dropshipping sa amin, December 2024. So, bago lang. Yes. Wala pang cohort session, may benta na siya, 2,000 at least. Not bad. Para sa nagsisimula. Correct. And then, nung kinohort namin siya ng January, in-apply niya, take note, in-apply, in-execute ng maayos yung mga naturo natin sa kanya. And then, imagine, nag-end yung month, yung January, na 28,000 yung sales niya. Wow! From 2,000. Hanap yung jump niya, no? Yes. Oo, and as of today, itong interview na to, mid of February 2025, nasa 30,000 sales na siya. So imagine yung impact na kayang gawin ng cohort session natin in support na binibigay namin. Oo. Yeah. Grabe. Kasi gusto namin maging totoo dun sa mission ng company namin na we want to journey with our dropshippers. So hindi ito basta-basta na pasok lang kayo tapos bahala na kayo sa negosyo. Sasamahan namin kayo kasi ang tawag nga namin sa dropshippers namin, business partners. Partners talaga. Yes. Totoo naman talaga yon. Lalo na ito nga, hindi to basta birong negosyo lang. Correct. Kasi napakalaki talaga na itong negosyo na pwede makatulong sa mga Pilipino. Diba? Hindi lang dito sa Pilipinas. Even nga sa ibang bansa, diba? Actually. May gumagawa din nun. Kahit OFW, pwede rin. Yes. So actually, meron kami mga OFW na mga dropshippers, no? Na tinutulungan natin. Kasi yun naman point Actually, yun yung point kung bakit binuo to ni Sir Charles. Yung CEO namin, bakit na-establish yung dropshipping. Kasi gusto talaga namin tumulong sa mga Filipinos. Kasi nga, hindi ko alam kung maniniwala kayo or hindi, di ba? Pero baka sabihin nyo, minamarketing lang namin kayo or what. Pero ang belief talaga namin, every Filipino is born to be successful. It's just that, walang opportunity karamihan para mag-succeed. And we are hoping na itong business model na offer namin is one of that opportunity para matulungan yung mga Filipino sa mag-succeed din. Yeah. Correct. Napakagandang kumbaga, no opportunity wasted. Yes. Talaga kung may opportunity na tulad nito, napakalaking opportunity na to, 'di ba? So, magagrab nila kasi for as low as 4,000 nga pwede mag-start, 'di ba? Napakababa noon. 'Di ba? So, kahit ano ka man, kumbaga ano bang meron ka sa kasalukuyan, pwede mong i-add do. Kung may business ka, 'di ba? Kung meron ka namang side hustle, 'di ba? Extra income, napakagandang opportunity ng dropshipping dito ngayon sa Pilipinas.